Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa ating venue. Ito po muli ang inyong programa, ang Detox, kasama ang inyong kapatid, si Ustad Abdul Jabbar Ansaw Muntanir bilang host ng programang ito. Sa panahon na ito ngayon na kung saan napakalakas ang panawagan ng women's empowerment at feminism, napakahalagang mabigyan linaw sa atin. Ano nga ba ang kapangyarihan ng isang babae? At papaano nga ba ito naiiba kung titingnan natin sa perspektibo ng Islam? Yan ang bibigyan nating diin at tatalakayin sa episode na ito na feminismo, panawagan sa kalayaan o paglayo sa katotohanan. Kasama ang isa sa mga kinikilala natin na mga Muslim speakers sa panahon natin ngayon, si Ustad Zakaria Candao. Ustad, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaba. Ya marhaba. Alhamdulillah. Ikinagagalak po namin, Ustad, na kayo po ay makasama namin sa programang ito. Ako ang nagagalak. Jazakallahu khairan ala da'wa. Alhamdulillah. Salamat. Alhamdulillah. Chef, gaano kayo ka-excited sa topic natin ngayon? Mixed emotions. Uh-huh. Nandyan yung masaya dahil napapanahon yung ating topic. At pangalawa, medyo kinakabahan sa dami ng camera sa inyong setup. Okay. This is my first time being in this place. Masya Allah. Siguro lingid sa inyong kaalaman, ako ay allergy sa mga ganitong setup, pero ganito ang binigay sa atin ng Allah na trabaho. So kailangan nating kayanin. Walhamdulillah. For the sake of religion. Masya Allah. Nawa ay gawing mabiyaya sa inyo ng Allah. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Alhamdulillah. Sheikh, pumunta tayo sa ating topiko ngayong araw. At ito ay ang tungkol sa feminismo at women's empowerment. Sheikh, bigyan niyo kami ng paliwanag. Ano nga ba ang women's empowerment? Sa pananaw ng sikular at sa pananaw ng feminismo, ano itong women's empowerment? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina min barakatik wa futuhatika ya Rabbal Alamin. Wahdina liman hadait wa tawallana fi man tawallait. Waftah qulubana liqabulil haq wal amala bihi ya Rabbal Alamin. Ukol sa iyong katanungan, Ustad, naway bigyan tayo ng Allah ng sapat na pangunawa upang maunawan ang napaka-importanting topic na ito na ating tatalakayin insyaAllah. Yes po. Ang tanong mo ay anong ibig sabihin ng women empowerment sa secularism at sa ating relihiyong Islam, o tinatawag natin na feminism. Kung ibig sabihin ng feminism sa gusto nilang ibigay na meaning sa word na ito is yung gawing malaya ang isang babae sa lahat ng kanyang obligasyon bilang nanay, bilang anak na babae, bilang kapatid na babae, bilang tita, na kumbaga walang pakialam sa kanila ang lahat ng mga taong nakapaligid sa, lalo ng kanilang tinatawag na mga guardian. O sa Islam is yung waliul amr, yung tatay, yung kapatid na laki, o tito, yung asawa. Kung itong ibig sabihin ng women's empowerment or feminism, na siya ibibigyan ng complete freedom na walang nakikialam sa kaniyang desisyon. Kumbaga sa ibang mga kultura, ang isang babae kapag umabot na ng edad ng 18, pwede na siyang bumukod ng bahay at umalis na at wala na makikialam sa kanya. Sa Islam, kung yun yung ibig sabihin ng feminism, ito ay napakasamang ibig sabihin na binibigay sa word na ito, kalimatu haqqin urida biha batil. Ito yung salita na gusto nila yung kabutihan, ngunit sa pinakailalim nito ay napakasama ng gusto nilang mangyayari sa isang babae. Parang baga ang isang babae gagawing, excuse me for my words, parang kambing na pakakawalan mo sa napakaraming mga tigre. Ano na lang kayang mangyari sa isang kambing? Sa napakaraming mga tigre, ano na lang kayang mangyari sa kanya? Baka pati buto ay wala nang matira sa kanya. Kung ang ibig sabihin ng feminism ay siya na ang bahala sa kanyang buhay, wala nang makikialam sa kanya. Ang ibig sabihin ng feminism sa kanila, kumbaga, ay magta-travel siya kung kailan niya
gusto at wala nang karapatan sa kanyang mga kapatid na lalaki o kanyang tatay, ito ay ang simula ng lahat ng kasamaan. Pero kung ang ibig sabihin ng feminism is yung ibibigay sa kanya yung kanyang karapatan. Of course, it is a common ground between what they have and what we have as a Muslim. At in reality, yung common ground ng mga tao na ito at ang Islam is ibigay yung karapatan ng mga babae. Yes, it is the same. Ang gusto ng mga tao na ito, ibigay sa babae ang kanilang karapatan kasi ang tingin nila sa babae kay merong women's empowerment at feminism kasi ang akala nila sa mga babae is ang tingin nila sa babae they are being oppressed for a long time. Isa sa mga nabasa ko, sabi nila nagsimula daw yung feminism or women's empowerment since the very beginning of this world is yung tinatag na heavenly sin na nagkasala ang ating mga magulang, original parents. So doon nagsimula daw yung feminism, yung ibibigay yung karapatan ng mga babae. So ang Islam din, lingid sa kaalaman ng lahat, is against the oppression of women in any kind of oppression. Ito ay ipinagbabawal ng ating relihiyong Islam. So kung ito ang definition na gusto nila na ibigay yung mga karapatan ng babae, nandoon din yung Islam. Ibinibigay o gustong-gusto din ng Islam ang ibigay ang karapatan ng babae at ipinagbabawal ng Islam ang any form of oppression of women. So kung ito ang gusto nila, tayo magkakasundo. Pero kung ang gusto nila, yung sinabi natin kanina na bibigyan ng babae ng total freedom, abay doon tayo nagkakaiba ng opinion dahil iba ang ibig sabihin nila sa women's empowerment at iba din yung gusto ng Islam sa definition ng women's empowerment. Wallahu a'lam. Yes. Banggit niyo kanina, Sheikh, yung tungkol doon sa ating mga magulang, tinutukoy po ninyo dito ay si Adam at saka si Hawa. Kasi sa mga Kristiyanong perspektibo ay talagang palaging sinisisi ang babae na sinasabi nila, nagkasala yung lalaki dahil sa inyong mga babae. Yes. Ngayon ang salitang ito ay nagpapatuloy kumbaga hanggang sa panahon natin ngayon na tinitingnan mas mababa ang babae kaysa sa lalaki. So sinasabi niyo po ngayon na ito ay naging simula na, no? Ito Yes. na yung naging pinakasimula nung lahat ng kung saan ay tinitingnan mas mababa yung babae sa kanilang katayuan kaysa sa mga lalaki. Okay, Sheikh. Maraming mga appealing thoughts and appealing invitations itong feminism. Bigyan niyo sa amin, Sheikh, ng linaw. Gaano ba ka-appealing itong mga words and ginagamit nilang salita pagdating sa pag-anyaya tungo sa mga advokasya na ito? Doon sa sinabi natin na original sin, kung babalikan natin, kung titingnan natin ang yung Greek philosophy or sa Persian philosophy or kahit anumang civilization or Greek civilization saka Persian civilization, even the Christianity, napakababa at napakasama ng tingin nila sa mga babae. Mayroon pang mga time na until now na ang mga babae sinusunog, pinapatay. At kapag kunwari meron pang mga nakitang mga civilization o nahanap ng mga civilization na kapag namatay yung asawa ng babae, isasama yung babae na ililibing sa kanyang asawa. Meron din nahanap ng civilization na before the coming of Islam na kapag namatay yung lalaki, kukunin lahat ng kanyang kayamanan at walang ibibigay ni piso man lamang kunwari sa kanyang mga naiwang mga asawa o di kay mga anak na babae, lahat kukunin ng mga kapatid ng lalaki o kadi kay pamilya ng lalaki. So anong mangyari doon sa babae? Ibibenta. So napakababa ng tingin ng mga unang mga sibilisasyon sa mga babae. Meron pang mga sibilisasyon na nahanap na kapag ang babae daw ay may buwan ng dalaw, walang pwedeng lumapit sa kanya. Kasi daw siya ay filthy, madumi. So walang dapat sa kanya na tumabi. Sa Islam, subhanallah, masyadong tinaas ang dignidad at ng posisyon ng mga babae sa Islam. So, your second question, Ustad, ano ginagawang appeal ng mga taong tumatawag sa feminism? Pumunta sila sa ibang mga Islamic jurisprudence ng Islam at itong ginamit nilang bala para akitin ang mga babae sa ganitong panawagan. Unang-una, pumunta sila sa mga
sa faraid, yung tinatawag natin sa inheritance, sa faraid, Yes. yung pag inidistribute na yung pera ng namatay. Sinasabi nabanggit sa Quran, lidhakari mithlu hadhil unthayain. Yung kalahati ng makukuha ng lalaki, yun yung ibibigay sa mga babae. So bakit ganun? Saan yung equality doon? Saan yung justice? Pangalawa na Islamic jurisprudence na kanilang ginagamit to appeal to women is yung akika. Bakit yung lalaki, yung batang lalaki kapag pinanganak, mag-aakika yung parents ng 2 kambing. Tapos yung babae, Isa lang. isa. So saan yung equality? So at napakarami pa ng mga ginagawa nilang binabato nila sa Islam na kung titingnan daw is wala daw yung equality. Let us differentiate these words between equity and equality and justice. Islam is not about equality. Kasi let us be specifically frank, wala talagang equality sa Islam. Kasi ang sa Islam is justice at fair. Kasi ang Allah, ginawa niya yung lalaki at ginawa niya yung babae. So lahat ng Islamic thoughts at lahat ng mga Islamic na haram, halal, makruh, bawal, di bawal, lahat niya binagay sa lalaki at babae from the start to finish. Allah created men and also He created the women. So alam na alam niya yung babagay sa mga lalaki at babagay sa mga babae. Kaya nga, sa Islam, walang jihad ang mga babae. Saan yung hajj? Saan yung jihad? Sa mga lalaki. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha sa isang hadith, sabi niya, Rasulullah, bakit walang jihad ang mga babae? Kasi narinig nila yung laki ng gantimpala na naghihintay sa mga tao na mamamatay for the sake of jihad, Allah. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walang jihad ang mga babae, ang sa kanilang ay hajj. Kaya ang babae kapag nag-hajj, para na siyang nag-jihad. So that was what we call justice. Kasi you could never think of women participating in jihad. Isipin mo na kalaban mo mga lalaki tapos binaril yung mga babae. Out of the world. So that is what we call fair and equity and justice. Lahat ng uri ng justice is about equality. At lahat ng equality is not about justice. Taken for example, nag-study ka, hindi ako nag-study sa exam. So, anong gagawin ng teacher para daw equality? Pinas niya ako. That is what we call what? Equality. Kasi pinasa ka niya dahil nag-study ka, pinasa niya ako kahit hindi ako nag-study. That is what we call equality. But there is no justice. And that is not fair. Do we like that? Gusto na ba natin yung equality sa ganitong uri ng pagbibigay ng hustisya? So, we don't like that. So, ito yung panawagan ng mga feminism. Equality. But Islam calls to what? Justice. In every teaching of Islam, there's always what? Justice. Whether we see it or not, is just about us looking for that justice. Wallahu a'lam. Mashallah. Sheikh, nabanggit natin yung tungkol sa mga sibilisasyon, kay iba't ibang mga sibilisasyon. Siguro nauoras din para talakayin natin ano pala ang kasaysayan ng feminismo. Nabasa din na po ba yung patungkol sa pagkakaiba-iba ng wave of approaches to itong feminism? Kasi hindi ito dumating sa atin ng Biglaan. isahan lang eh. Kumbaga ang kanilang advokasya ay dumaan sa 4 na klase ng level. So, pwede niyo po ba matalakay sa amin? To make it short, yung feminism, it all started in the early 19th century. Ganun siya kaaga dumating sa mundo na ito. Pero kailan siya dumating sa Islam? Later na siya dumating. Dumating ang feminism, ang word na feminism sa Islam, ginawa siya ng version ng Islamic version in the early 90s, in 1991 at saka 1992, hanggang sa nag-improve na itong ganitong panawagan. And I've sent a picture to you. In the year 2008, nangyari ito sa Amerika. Isang balik Islam na babae na nagngangalang Amina Dawood. Siya ay naging teacher sa University of Massachusetts in America.
Siya yung kauna-unaang babae na naging daring. Pinakita niya yung kaniyang walang karespeto sa relihiyong Islam. Anong ginawa niya? Yung kalapastangan na sinasabi natin, siya ay nag-imam sa masjid. Siya ay nag-imam. Not just that. At ang mga tao sa kanyang likod, ang tinatawag sa Arabic na ma'mum, halo-halo, babae at lalaki. Mhm. Subhanallah, siya yung imam, Mhm. tapos sa likod niya, magkakatabing mga babae at lalaki. That happened 2008. So, yun yung sinasabi natin na worst na nangyari sa panawagang ito na feminism, na sinasabi nila na kung lalaki ay nagiging imam, Ang babae din. ang babae din ay pwedeng maging imam. Kung ang lalaki nag-aadhan, kami ding babae ay nag-aadhan. So you see, gaano kasama yung panawagan nila ng feminism. Yun yung sa unahan, napakaganda kasi against the oppression of women. Pero sa katagalan, pati yung mga sacred na mga turo ng Islam ay gusto nila na ring ibahin. Subhanallah. Baka mamaya, in the near future, baka gusto na rin magkaroon ng nabi na babae. Prophet na babae. Gusto nilang magkaroon ng messenger na babae. La ilaha illallah. So, hindi lang tayong mga Muslim ang dumadaan sa ganitong kahirapan, kasi nakita nyo, mayroon na ring mga pari ngayon na may mga babae na rin na gusto maging pari. So, kung gaano nila gusto na ipasok yung feminism sa Christianity, ganun din nila gustong ipasok sa Islam. But mas delikado sa Islam kasi sa pagiging pare, wala siguro silang mga syurutul ruhbaniyah, yung mga qualification para maging pare. Sa Islam, bittifaq al-madahib al-arba'a o bittifaq al-ulama, nagkaisa-isa ang lahat ng mga ulama sa different Islamic thoughts, may it be Maliki, Hanbali, Shafi'i, Hanafi or Maliki, lahat sila nagkakaisa na ang imam dapat lalaki lang at hindi pwedeng maging babae. At ganoon din ang mga Bilal, sinasabi, kailangan ay lalaki lang at hindi pwedeng maging babae. So, ganito na naging worst ang situation ng feminism. Subhanallah. Nagsimula sa against oppression of women hanggang sa yung mga trabaho sa Islam na para lang sa mga lalaki ay kukunin na rin nila. That is the second wave. Allahu Akbar. So, saan ito mapupunta? Saan ito mapupunta? Hanggang sa siguro, baka yung mga ayat sa Quran ay gusto nila nilang ibahin. Na gusto nila na yung whole na inheritance ng lalaki ay gusto na nilang kunin lahat. So, anong matitira sa Islam? So, you see, ito yung sinasabi natin na sa umpisa, harmless sila na against oppression of women hanggang sa gusto nilang ibahin ang Islam. Wallahul musta'an. Hafidallahu dinana. Naam. So, ay pinakaunang panawagan kasi na nito at the early 18th centuries, early 19th century, kung saan pinanawagan nila dito yung pagbibigay ng karapatan sa kababaihan sa pag-aaral, Yes. pagbigay ng karapatan Pagboto. boto at right to ownership. Yes. Which is, kung titingnan naman natin, Sheikh, this is an issue sa Western. Yes. This is 1400 Yes. years ago, meron na silang karapatan nito. Pagbigay ng karapatan sa kababaihan na mag-aral, Mag-aral, education. ng mga scholar, ng Subhanallah. Subhanallah. And then, sabi niyo nga, Sheikh, in the second wave, ito na, humihingi na sila ng karapatan na maging katulad ng lalaki sa trabaho. In all aspect. Oo, this is after the World War II. Kasi maraming namatay na mga kalalakihan, and they take this an opportunity to raise the voice na sinasabi nila, kami din, gusto namin pumasok at maging sundalo. Kaya ngayon, di ba, inaalaw nila sa atin ngayon yung pag-a-apply ng babae bilang pulis, bilang sundalo, and ito ay nagsimula sa second wave ng feminism. And ang pinakamasahol dito is the third and the fourth wave nila, di ba? Ngayon, itong third and fourth na wave, ito na yung pumasok na dito yung LGBTQ. Allahu Akbar. Mga LGBTQ. Allahu Akbar. At panawagan ng LGBTQ. Ngayon, Sheikh, lahat ng ito na mga wave, no, ng kanilang ginawa. Ano ba ang nakikita? Ano ba yung parang apparent or yung dahir sa atin dito? Nakikita natin
na-approach nila sa pagbago ng ideolohiya at pag-iisip ng mga tao. Nakikita niyo po ba dito yung hinay-hinay na paggapang? Pwede niyo bang ipaliwanag ito sa atin para mas mapaalalahanan ang ating ummah na mayroong ganitong hinay-hinay na paggapang? Kasi nakikita niyo by wave eh. Hindi ito ginawang isang lagayan, kundi hinay-hinay na pagbago ng kaisipan. So pwede niyo po ba itong bigyan sa amin ng ng linaw kung ano ba itong approach na ginagawa nila ngayon sa mindset ng mga Muslim ngayon? So Ito yung tinatawag natin na al-ghazw al-fikri. Ito yung hidwaan sa pamamagitan ng pag-iisip. Kumbaga, hindi nila tayo kukunin na sa pilitan, makikipagbakbakan sila sa mga armas, o ganito pa man. Ngayon, naisip nila na ang mga Muslim, hindi natin kayang talunin sa pakikipagbaka. That is already known. Sa lahat ng war na sinalin ng Propeta Muhammad sallam, almost all of those jihad or what we call gazwa, lahat doon nanalo ang Propeta Muhammad sallam, at lahat ng mga sumunod na pakikipaghidwaan ng lahat ng mga kalaban ng Islam, sa Islam, laging nanalo ang mga Muslim. Kagaya na lang ni Salahuddin al-Ayyubi sa pagkuha niya sa Palestine. Ibalik nawa sa ating mga Muslim ang Palestine at tulungan nawa ng Allah ang ating mga kapatid na mga Muslim sa Gaza. Ito yung tinatawag na al-ghazw al-fikri. So nakikipaghidwaan ngayon ang ating mga kalaban sa ating mga uri ng pag-iisip. Dito nila tayo kinukuha ngayon. And sa kasamang palad, walhamdulillah kulli hal, sila ay nananalo. Kumbaga, okay, Aisha, magsala ka. Okay, Muhammad, magsala ka. Ngunit, Aisha, ikaw ay mag-birthday. Muhammad, ikaw ay magsala, pero sumali ka sa fraternity. Walang problema doon. Subhanallah. So nakita niyo yung gusto nilang itanim na mindset sa mga Muslim. Okay, Fatima, maghihijab ka, pero may boyfriend ka. Ha? Okay, Abdullah, magturil ka, pero okay lang na sumama ka sa mga babae. So, yun yung gusto nilang itanim sa ating mga pag-iisip. Gaya ng sinabi natin kanina, unti-unti lang sinisirang Islam in all aspect. Ngayon, nakita naman nila na chance na isira sa Islamist itong feminism na word. Unang-una, yun nga sinabi natin kanina, oppression against women hanggang sa kukunin nila na yung mga trabaho para sa mga lalaki. So, paunti-unti, gusto nilang sirain ang Islam sa pangalan ng Islam. Sisirain nilang Islam sa pangalan ng Islam na gagamitin yung oppression, which is ayaw na ayaw ng Islam sa oppression. So, ginamit nila sa oppression sa mga babae. Kapag tayo, lalo na yung mga babae, ay hindi naging careful, hindi nila kinukuha yung early warnings ng ating mga ulama against this panawagan na feminism, subhanallah. Pumapasok tayo sa ignorance, pumapasok tayo sa close-mindedness, na kapag nakuha ka nila dito at nakinig ka, Allahu Akbar, napakahirap, anong tinatawag dito, laban itong uri ng mga panawagan. Nagsimula din, kinuha din nila sa World Hijab Day. So bakit pa magkakaroon ng World Hijab Day? Simulat sa pool, talagang inuutos na sa mga babae ang pagkakaroon ng hijabs as early as kapag ang babae ay naging kumpleto na babae. Nagsimula din yan sa mga Mother's Day. Kasi all of that is feminism. So kapag ikaw, ipinagbawal mo yung Hijab Day, ipinagbawal mo yung Mother's Day, anong sabihin nila? Anti-women ka, ikaw ustad na ayaw mo sa karapatan namin. It doesn't mean like that. Kasi pag sinabi namin, there's no such thing as Hijab Day kasi every day is an Hijab Day. Pinagbabawal ang Mother's Day kasi every day is a Mother's Day. So bakit pa kailangan ng isang araw? Pwede namang araw-araw maging Mother's Day ng iyong mothers sa araw-araw na ibinigay sa kanya ng Islam. So nakita natin, ito yung sinasabi natin na khutwa bi khutwa. Itong mga taong ito may fina-follow ng mga steps para tayong makuha nila. At yung pinaka-final step na gagawin nila, hindi nila pinapakita sa atin. Kasi kung ipapakita nila sa atin, ayaw natin sa ganitong panawagan na feminism. So, kinukuha nila tayo step by step. At ikaw, sister, maging matalino sa lahat ng mga panawagan na against sa panawagan ng Islam. May it be sa front, kunwari, nakikita natin na pro-Islam kasi nga ibibigay sa atin yung ating karapatan.
For God's sake, for Allah's sake, ano yung hinihingi mo na karapatan samantalang binigay na sa iyo lahat ng iyong karapatan? Kagaya ng sinabi ni Ustad kanina, bakit ipinapanawag natin ang karapatan samantalang ibinigay naman sa mga babae ang lahat ng kanilang karapatan? So yung ginagawa ng mga Western sa mga babae sa kanila ay i-apply natin sa ating mga Muslim. So bakit ibinigay na sa lahat sa iyo yung karapatan? Bagkus ikaw na babae, ikaw na nanay, mas may karapatan ka sa iyong anak kaysa sa karapatan ng iyong asawang lalaki. Lahat natin alam yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki na pumunta sa kanya, sinabi sa kanya na, "Ya Rasulullah, o sugo ng Allah, sino yung tao na may pinakakarapatan sa aking mabuting pakikisalamuha?" Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ang iyong nanay." Sinabi ng lalaki, "Sino naman?" Sinabi niya, "Ang iyong nanay." Sinabi ng mga lalaki, "Sino na naman?" Sabi niya, "Ang iyong nanay." So nabanggit ka, ikaw na nanay ng 3 beses. Sa pang-4 na beses, saka lang binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang iyong asawa. So ano pa yung karapatan na gusto mo? Ay mas binigyan ka ng karapatan ng Allah at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kaya sa karapatan ng iyong asawa. Lastly, kaya ito isa sa mga step by step na pinapanawagan ng ganitong mga panawagan is yung sinasabi nila na ang Islam o may mga ulama na pro-men or may mga batas ang Islam na pro-men at saka pro-women. No, there's no such thing as like that. Kasi kung titingnan mo, mas binigyan ka ng karapatan. As I've told you, magsimula tayo sa nanay. Mas binigyan ka ng karapatan sa iyong mga anak kaysa sa karapatan ng iyong asawa na lalaki. Kung titingnan naman natin sa Quran, wala tayong makikita na Suratul Rijal, chapter of men. Wala. Ano makikita natin? Surat An-Nisa, chapter of women. So, pag yung ganitong mindset, so in the next future, magkakaroon din ba ng mga panlalaking pananawagan? Bakit walang chapter of men in Islam? Mayroong darating yung melism. Mananawagan kami ng ganito. Pamumunuan namin ni Ustad. Bakit walang Suratul Rijal sa Quran? In fact, merong pangalawang sura, Suratul Nisa al-Kubra wa Suratul Nisa al-Sugra. Merong 2 chapter especially for women. The big and the small. Yung Suratul Nisa at saka Suratul Talaq. Itong 2 sura na to, ididedicate yan ng Allah especially for women. So, bakit kayo magkakaroon ng pro-women at saka pro-men? Ang Islam is about pro-human being. Para sa ating lahat, walhamdulillah. Mashallah, Sheikh, ang kalayaan para sa kababaihan at karapatang pangkababaihan nagsimula sa kanluran by 18th century to 19th century. Pero ang Islam is 1400 years ago. Subhanallah. Sheikh, Subhanallah. bigyan mo kami ng paliwanag. Paano nagsimula ang Islam magbigay ng karapatan para sa kababaihan? Allahu Akbar. Napakagandang tanong. Nung hindi pa dumating ang Islam, napakababa ng tingin ng mga tao sa mga babae. Hindi lang sa mga Greek, sa mga puti na Amerikano, sa mga Persian, bagkus pati sa mga Arabo. Napakababa ng tingin nila sa mga babae. Kagaya ng sinabi ng Allah sa Quran, wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Sa araw ng paghukom, sinabi ng Allah, tatanungin ang batang babae, bakit ka pinatay ng iyong mga magulang? Na wala ka namang kasalanan. Mayroong isang sahaba na tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para natin maintindihan itong ayat. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung hindi mo makakalimutan na ginawa mo nung hindi ka pa Muslim? Ibig sabihin, ayyamul jahiliya, nung hindi pa dumating ang Islam sa lugar ng mga Arabo. Yung sinasabi nating days of ignorance. Sinabi niya, "Ya Rasulullah, kung mayroon mang isang bagay na hanggang ngayon na ako ay Muslim na aking pinagsisisihan as yung panahon na pinatay ko ang aking anak na babae." Sabi niya, "Paano mo pinatay ang iyong anak na babae?" Sabi niya, "Ya Rasul, alam mo naman, nung nasa Makkah pa tayo na hindi pa kami mga Muslim, ang mga Arabo, kapag sila ay nanganak ng isang babae, para silang namatay. Para silang namatayan. Sinabi ng Allah sa Quran, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُ عَلَى هُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Sinabi ng Allah sa Quran,
kapag ang isa daw sa kanila, mga Arabo, nung hindi pa dumating ang Islam, kapag sinabi sa kanila na, o lalaki, ang iyong anak ay babae, o di kaya pinanganak ng iyong anak, ang pinanganak ng iyong asawa ay babae, siya daw ay parang napahiya. Mangingitim daw ang kanyang mukha sa sobrang pahiya kasi ano mang tawag dito, kakalat daw sa intero sa lahat ng Makkah na si ganon ay nanganak ng Babae. babae. Sa panahon nila nung before Islam, kahihiyan ang pag nagkaroon ka ng anak na Babae. babae. So sinabi niya, ang sinabi ko ya Rasul, ang ginawa ko ya Rasulullah, ako ay nagpakalayo-layo kasi nga ako ay mapapahiya sa buong Makkah. So ako ay nagpakalayo-layo ng ilang taon. Hanggang sa lumipas ang mga ilang panahon, ilang taon, bumalik ako sa Makkah. At nang pumasok ako ng bahay ko, ang nadatnan ko ay yung anak ko na babae na naglalaro. Sabi niya, malaki na ang aking anak. Tapos dumating ang kanyang asawa, ang kanyang sinabi sa kanyang asawa, o kanyang asawa, paliguan mo ang iyong anak at pagbihisin mo siya ng magandang bihis. Ang kanyang asawa, wala na siyang magagawa kundi ang sunod ng kanyang asawa. At nung panahon na kanyang binibihisan o pinapaliguan ng kanyang anak, siya ay umiiyak kasi alam niyang mangyayari. Ano mangyayari? Yun na yung oras na papatay ng kanyang anak. At nung nabihisan niya ang kanyang anak, kinuha ng kanyang asawa at sila niyang naglakad. At wala nang masabi ang kanyang asawa kasi gano'n naman talaga ang ginagawa sa mga babae nung wala pa ang Islam. Kaya kayong mga babae, dito niyo maramdaman kung gaano kayo, if the word is correct in Islam, ganito kayo kaswerte na mahal kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nung kinuha na siya ng kanyang ama at sila naglalakad na at dumating na sila sa isang lugar sa may disyerto na may well, may balon. Anong ginawa ng tatay? Hinulog niya ang kanyang anak na babae sa balon nang walang iniisip pa, without thinking twice. Hinulog niya agad. Subhanallah. Ganun nila kinamumuhian ang babae. Allahu Akbar. Anong mas worse doon? Nung siya ay tumalikod na, paalis na, pabalik siya ng Makkah, narinig pa niya ang kanyang anak na umiiyak pa. Ibig sabihin, buhay pa ang kanyang anak. Alam niyo ang ginawa niya? Bumalik siya at kumuha siya ng malaking bato. At binato niya sa balon. Para sigurado na mamatay ang kanyang anak. Allahu Akbar. At siya ay nanatili doon ng ilang mga minuto upang marinig o hindi marinig ang iyak ng kanyang Sinisigurado niya. sinisiguro na patay na talaga ang kanyang anak. Kasi kung mabuhay tapos may dumaan na mga tao, isalba siya, o ito yung anak mo, hindi pa pala namamatay. So another na naman nakahiyan. Nung masigurado niya na namatay ng kanyang anak, bumalik na sa kanilang bahay. Allahu Akbar. At nang kinukwento niya to, tumingin siya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang propeta natin na very merciful, ano kanyang naging reaction? Siya ay umiiyak. Siya ay umiiyak. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya umiiyak, لو أن ذنبا في معصية يقام له الحد في الإسلام لأقمت لك الحد. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung may isang kasalanan na ginawa ng isang Muslim na pwede pang iparusa sa kanya pagkatapos niya mag-Islam, iyan ang ipaparusa ko sa iyo. Kung bakit mo pinatay ang anak na walang kasalanan. Kasi alam niyo, yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yajubu ma qablahu. Kapag ang isang tao ay nag-Islam, kanyang tinatanggal lahat ng kanyang naging kasalanan para kang bagong pinanganak. At isa doon yun, yung pagpatay ng kanilang mga anak at ipinatawag na sa kanila yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ngayon, alhamdulillah, dumating ang Islam, nakita naman natin kung gaano itinaas ng Allah at ng Propeta Muhammad SAW ang mga babae. Unang-una, ang mga nanay, ikaw yung magiging dahilan, isa sa pinakamalaking dahilan upang makapasok ang iyong anak sa paraiso. Alam natin yung hadith, though it is a weak hadith, pero ang kanyang meaning ay correct. Ito yung sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso ay nasa mga paanan ng mga nanay. Anong ibig sabihin nito? Hanggang sa hindi ka mahalin at maging malugod sa iyo, hindi ka kalugdan ng iyong nanay, ang isang anak na lalaki at babae ay hindi man kailan makakapasok ng
paraiso. So kailangan mahalin mo ang iyong nanay, respetuhin mo ang iyong nanay para ka makapasok ng paraiso. Isa pang hadith na correct, ito yung correct na hadith. Mayroong isang lalaki daw binata na gustong sumali sa jihad. Tinanong siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahayatun ummuk, buhay ba ang iyong nanay?" Sinabi ng binata na gustong sumali sa jihad, sabi niya, "Naam, oo, buhay ang aking nanay." Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabiha fajahid." Wa fi riwayatin, "Falzam qadamaha fathammatal jannah." Manatili ka sa paanan ng iyong nanay. Ibig sabihin, pagsilbihan mo ang iyong nanay, ibigay mo sa kanyang mga pangangailangan at doon ka makakapasok ng paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaming mga anak, hindi kami makakapasok ng paraiso hangga't hindi ka malugod sa amin, nanay, kulay. Pangalawa, kapag ikaw ay naging babae, hindi makukumpleto ang relihiyon ng lalaki kapag hindi siya nakapag-asawa. Fa innal mar'ata tukmilu dinar rajul. Ang isang lalaki ay hindi makukumpleto ang kanyang relihiyon hanggang hindi siya makapag-asawa. So kahit ang ibada o ang pananampalataya o ang pagsamba ng isang lalaking Muslim ay umabot na sa langit hanggang hindi siya nakakapag-asawa, kulang pa rin ang kanyang religion. So nakita mo, ang nanay ang magiging dahilan, pinakamalaking dahilan, isa sa pinakamalaking dahilan para ang anak ay makapasok ng paraiso. Ang lalaki, hindi kumpleto ang kanyang religion kapag hindi siya nakapag-asawa. Doon naman tayo sa mga anak. Sa isang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang sino man na makapag-anak, lalaki o babae, bigyan ng Allah ng 2 anak na babae o di kay 3 anak na babae. Sinabi pa ng mga ulama, fa innal adad huna laysa lahu mafhum. Ibig sabihin, kahit 2 o 3 anak lang na babae ang binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nang ibig sabihin na ang lalaki kapag nanganak ng 4, 5, hindi siya pasok sa hadith na no. Kahit gaano karami o kakonti ang iyong anak na babae papasok sa hadith na to. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang magkaroon ng anak na 2 na babae o di kay 3 at hinusayan niya ang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, itinuro sa kanila ang mga turo ng Islam, ang pagiging mahinhin, ang pagiging matatakotin sa Allah, pinamemorize sa kanyang Quran. Ibig sabihin, naging mahusay ang tatay sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanyang anak na mga babae. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna hijaban lahu anin nar. Silang mga anak na babae kapag naging maayos ang pagpapalaki sa kanila, sila yung magiging harang na hindi makakapasok ang tatay sa impyerno. Allahu Akbar. So nakita nyo, napakahusay mo, ginawa kang napakadakila bilang nanay, dakila bilang isang babae, at dakila bilang isang anak na babae. At bilang tita naman, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil Ang kapatid na babae ng iyong nanay ay parang iyong nanay. Ibig sabihin, kapag wala kang nanay, pero nandyan yung auntie mo kay umi mo, kanyang kapatid, kapag naging mabuti kang anak sa iyong tita, makukuha mo yung paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagiging mahusay mo sa iyong tita. So, ano pa yung hahanapin natin na aspect na feminism, women's empowerment, kung ikaw ang nagiging dahilan para maging ang anak mo ay makapasok ng paraiso. Ikaw ay magiging dahilan na ang lalaki magiging kumpleto kanyang religion. Ikaw magiging dahilan na ikaw na anak na babae para hindi makapasok ang iyong tatay sa impyerno. So, ano pang empowerment ang gusto ng mga babae? Samantalang yung pinakatuktok ng empowerment is yung paraiso ay nasa iyo. Ano pang gusto mo? Building. 2 million. Presidency. Senatorial. Nandun na, pinakatuktok. Ano pang hihingin mo? So, huwag magpaloko sa mga panawagan nito na feminism na scam lang yan. Subhanallah. Masya Allah. Kumbaga, Sheikh, ang pinapangako ng Islam para sa kababaihan ay katotohanan at isang presyo na kung saan ay walang makakatumbas. Hindi mabibili. Hindi mabibili. Pero ang pinapangako ng sekular na feminismo at itong panawagang feminismo ay mapanding lang na kalayaan. Kasinungalingan. Kasinungalingan lamang. Ngayon, Sheikh, pagdating sa women's empowerment, sino ba ang maituturing nating produkto ng Islam sa women empowerment? Kumbaga, kung merong women's empowerment talaga sa Islam, as have
as what you have discussed kanina na meron itong mga punto ang Islam dito, sino masasabi natin mga proyekto, produkto na ito ng women's empowerment mula sa mga kababaihan ng Islam? Subhanallah. That is a very good question. Before that, let me discuss itong, may nabasa ako na kwento ng isang Japanese convert woman na nag-embrace ng Islam. Hindi ko ito makakalimutan na kwento. Kasi with all due respect, pasintabi sa akin sasabihin, ang Japan ang may pinakamataas na rate ng pornography sa buong mundo. So, pag makita mo yung isang babae na mag-Islam, parang napaka-imposible. Kasi ito yung society na very against sa Islam. Kasi ang Islam is all about protecting women. At ang pornography is about exposing women. Walang titirahin sa kanyang dignidad. A'udhu billah. So, nabasa ko siya, sabi niya, pag may nakikita ko, sabi niya, pag buto ko sa ibang lugar, na may nakikita ko na mga naka-niqabi, mga naka-hijab, hijabi or niqabi, ang nasa isip ko, kasi pumasok din sa kanya yung isip ng oppression of women kapag tinatakpan daw kanyang buhok, ang kanyang buong katawan. Sabi ko, napaka-oppress naman ng babae na ito. Hindi niya may pakita ang kanyang kagandahan. Walang makakita sa kanyang kagandahan hanggang sa mamatay siya. Sabi niya, until one time, may nabasa ako na pamphlet na nagsasabi, The Beauty of Islam. Sabi ko sa sarili ko, anong beauty? Tinatakpan niyo yung beauty ng mga babae. So, paano makikita? So, naging curious ako. Out of curiosity, binasa ko yung pamphlet na yun in our language. Binasa ko siya hanggang sa natapos ko yung pamphlet. Paulit-ulit kong binabasa kasi hindi ako makapaniwala na yung iniisip ko na oppression ay napaka-opposite pala ng tinuturo ng Islam. Hanggang sa nagbasa pa ako, nagtanong hanggang sa mahanap ko na yung mga kapwa ko mga Japanese na nag-Muslim, hanggang sa binayaan ako ng Allah ng guidance at ako ay nag-Muslim, hanggang sa nag-hijab na ako, hanggang sa panahon ako ay nag-niqab na. Sabi niya, subhanallah, yung iniisip ko na oppression is the opposite pala ng hinahanap ko, is yung total freedom pala, is yung pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung pagsunod sa gusto ng mga tao, sa mga mata ng mga tao kung anong gusto nila. So wag tayo mga sister makinig sa kung ano ang trending sa West at gusto nating dalhin sa ating pagiging mga Muslim. So let's go back to the question, formal question is, sino yung mga product ng empowerment or the real and true feminism? Unang-una na dyan ang ating nanay na si Khadija radiyallahu anha. Kasi sinasabi ng mga nananawagan ng women's empowerment na feminism is yung babae daw ay was stripped of all of her freedom and rights. When in fact, napakasinungaling ng panawagan na ito kasi let's go back to the originality of Islam. Ang kauna-unahang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadija radhiyallahu anha, isa siya sa pinaka, if not the richest, but one of the richest person in Makkah in her time. Isa sa pinakamayaman na tao sa Makkah. So napakarami ng kanyang kayamanan, ng pera. So yun yung saan ang galing yung idea na kinuha yung kanyang karapatan samantalang siya yung pinakamayaman sa Makkah. Kaya nga sila nagkita o nagkatagpo ng Propeta Muhammad sallallahu because of business. Kasi si Khadija, isa sa pinakamalaking sinasabi natin sa ating term ngayon, isa siyang business tycoon nung kanyang kapanahunan. So anong ibig sabihin ng sinasabi na kinuha sa kanya yung rights, samantalang nasa kanya na lahat? Pangalawa, si nanay natin na si Aisha radhiyallahu anha, when it comes to the wealth and properties, si Khadija radhiyallahu anha, when it comes to knowledge, ang pinaka best scholar ng Islam, isa sa pinaka best scholar among the Sahaba is ang ating nanay na si Khadija radhiyallahu Aisha radhiyallahu anha. Sabi nga ni Dhahabi, wala kong alam na babae magmula nung panahon ni Adam hanggang sa huling kapanahonan ng mundo na makakahigit sa knowledge ni Aisha. Allahu Akbar. So, sinabi pa ng mga ulama, kung ang knowledge ng Islam ay hati-hatiin, ang 1/3 sa Islam, 1/3 sa knowledge ng Islam ay lahat nakuha ni Aisha. Bakit? Kasi nakuha niya yung knowledge ng asawa niya na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang knowledge ng kanyang tatay na si Abu Bakr radhiyallahu anhu sahabat ajmain. So lahat niya yung inipon, kaya siya nagkaroon ng isa sa pinakamalaking bahagi ng ang tawag dito, knowledge ng Islam. Sinabi pa ng mga sahaba, kapag may mga kaalaman na gusto naming malaman when it comes to Islam,
kapag pumunta kami kay Umar, pumunta kami kay Uthman, pumunta kami kay Ali, lagi nilang sinasabi na kung hindi kami makasagot, pumunta kayo kay Aisha dahil siya ay mas maalam sa amin. Allahu Akbar. Sa panahon pa ng mga sahaba, they're already satisfied with the knowledge of Aisha radhiyallahu anha. So yung sinasabi natin na itong West, napaka-late na nila. Late bloomers sila when it comes to knowledge. Yung sinasabi nila na sila pa ay nagiging happy kasi nung mga unang panahon, yung mga babae doon hindi pwedeng mag-aral. When in fact sa Islam, since the very beginning of Islam, isa sa pinakaunang student ng Islam ay ang ating na si Aisha radhiyallahu anha. Up to this date, laging na rin ating narinig sinabi ni Aisha, kinuwento ni Aisha, binanggit sa atin ni Aisha. So ano pang empowerment sa knowledge ang gusto ng mga babae, samantalang ang isa sa pinakaunang student ng Islam ay ang ating nanay si Aisha radhiyallahu anha. At si Fatima radhiyallahu anha, role model ukol sa modesty ng isang babae. Isa pa sa nabanggit sa laki ng kahihiyan ni Fatima radhiyallahu anha. Sinabi niya na kumuha daw siya ng kapangakuan kay Ali, na sinabi niya na, Ali, kukuha ko sa iyo ng pangako at ikaw ay magbigay sa akin ng pangako na kapag ako ay guarantee mo ako na kapag ako ay namatay, walang sino man ang hawak doon sa kahoy na paglalagyan ng aking bangkay maliban sa ikaw at ang aking dalawang anak na si Al-Hasan wal Hussein. Tingnan nyo yung kahoy lang hahawakan. Ikinakahiya pa yun ni Fatima radhiyallahu anha. At gusto niya yung tatlo lang na mahram niya. Ang kanyang dalawang anak na si Al-Hasan sa kanyang asawa na si Ali. At sinabi pa niya kay Ali, na isa sa pinangako niya, kinuha niyang pangako kay Ali, ilibing mo ako na gabi at huwag umaga kasi marami makakita sa akin ng mga lalaki. So anong nangyari sa mga babae na post dito, may di doon, IG stories doon? Subhanallah, yung hahawakan niya ang kanyang milk tea, tapos nandun yung kanyang kamay, ang puti-puti pa, la ilaha illallah, nakakafitna. Ang kala ni Ukti, nakakafitna yung mukha lang niya. Hindi niya alam pati yung kamay niya. Kasi nakikita ng lalaki, la ilaha illallah. Kung ito yung kamay, ano kaya yung mukha? La ilaha illallah. I-follow na to. You're opening doors of fitna. So, nakita niyo si Fatima, role model ng modesty when it comes to Islam, na modesty ngayon ay napaka-alien sa panahon na ito. Allahu Akbar. At ang nanay naman na si Salama radhiyallahu anha, role model sa kaniyang quick thinking at sa kaniyang pagiging critical thinker radhiyallahu anha. Saan yun nangyari? Nung panahon na nag-hajj ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung pagkatapos silang mag-hajj, gustong kumatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto niyang magpakalbo. Pumasok siya sa tent, nakasama niyang kanyang asawa ni si Salama radhiyallahu anha. Kasi ang tactic o way ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nagta-travel, sa kanyang pagiging fair, subhanallah, anong ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pinabubunot niya ang kanyang mga asawa. At kung sino man ang mabubunot, siya yung makakasama. At nung travel na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hajj, ang nabunot ay si Salama radhiyallahu anha. At nung time na siya ay pumasok at walang sino man sa mga sahaba ang nakinig sa utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niyo yung babae na alam niya yung mood ng kanyang asawa. Yung mga, meron dito, when it comes also to men, yung alam mo yung asawa mo malungkot, pero hindi mo may problema, basta niya ang mundo, wala kang pakialam. Subhanallah. Si Salama, wala pa tong mga therapist na to, itong mga psychologist, psychiatrist, nauna na dyan ng Islam. Subhanallah. So, pagpasok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa tent, tinanong siya ng matalinong babae na to ng kanyang asawa. Sabi niya, "Ya Rasulullah, anong problema mo? Nakikita ko na may problema ka." Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Inutusan ko ang mga sahaba na kumatay at inutusan ko silang gumupit kasi tapos na yung Hajj, walang sino man ang sumunod sa akin." Allahu Akbar. Nakita niyo yung difference ng babaeng may alam, babaeng alima, may alam, at babaeng walang alam. Yung babaeng kalma at babaeng wild. Yung sa iba pa, sino hindi nakinig sa'yo? Patayin natin. Sino yung nakinig sa'yo? Hingin natin sa Allah na parusahan siya. No. I-post natin. Yung kaibigan mo, sige, post natin. Itag natin. Ano pangalan niya? Dalawa to. Sino tong Abdullah na to? Sinong Abdullah dito? La ilaha illallah. Mga walang kahihiyan. Allahu Akbar.
Anong sinabi ni Salama na very understanding sa kalagayan ng Prophet Sallam, ang kalagayan ng mga sahaba. Kasi alam din niya, nasa Prophet, kailangan siyang sundin. At alam ni Salama na pagod ang mga sahaba. Kasi sa panahon na yun, walang mga bus, walang mga kotse, walang mga aircon. So napakahirap walang mga payong sa panahon ng mga sahaba. So anong sinabi ni Salama sa very understanding woman na sana bigyan tayo ng ganitong mga asawa. Amin. Kanina pa ako humihingi pero walang amin. Pero ngayon may amin. Mashallah. Alhamdulillah. So, sabi niya, Rasulullah, kung ako sa'yo, ito yung kutsilyo, lumabas ka, paglabas mo dito sa tent natin, kumuha ka ng kambing at katayin mo at huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita. Gawin mo lang, kumatay ka. Tapos, pagkakatay mo, tumawag ka ng isang sahaba, magpagupit ka sa kanya. At ito naman yung role ng isang asawa na nakikinig sa opinion ng kanyang asawang babae. Kasi sa mga panahon ngayon, to be fair, kasi sabi ng mga babae, ako lang, kami lang yung nagpo-post. Bakit? Kayo ba? Wala kayong kamalian? Perfect kayo? No, to be fair, kasi ang Islam is about, justice. To be fair, meron namang mga lalaki na kapag ang babae nagbigay ng opinion, ano sasabihin ng lalaki? Huwag ka nga makisali dito. Maghugas ka na ng pinggan. Magluto ka na doon. Paliguan mo yung mga anak mo, ang babaho nila. Kami nang bahala dito, mga lalaki. Hindi nila ma-solve yung problem. Kung alam mo lang na baka yung hinihintay na solusyon sa napakaraming problema ay opinion ng iyong asawa o di kayong anak na babae. So anong ginawa ng Prophet sallam bilang propeta sallallahu alaihi wasallam na humingi ng opinion at sumusunod sa opinion? Ano nangyari? Ginawagan ng Prophet sallam, lumabas siya. Tapos yun nga, pumatay siya at inutos niya sa mga sahaba at ginupitan siya. Anong nangyari? Subhanallah, lahat ng mga sahaba, lahat kumuha ng kutsilyo. At lahat kumatay nang hindi man lang nagsasalita ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At anong nangyari din? Sila ay nagpaligsan kung sino makakuha ng gunting at sino unang magpagupit. Saan yun nangyari? Paano yun nangyari? Sa opinion ng isang babae. So, unang-una na doon, anong tawag dito? Una na diyan ang Islam sa pagkuha sa opinion ng mga babae. So this is another way of women's empowerment na ini-empower ka niya na kahit babae ka, hinihingi pa rin ng iyong opinion. So una na diyan ang Islam. So kayong mga babae at kayong mga lalaki, we just need to learn our religion na yung panawagan nila na women's empowerment ibinigay na pala sa atin yan ng Islam with more and more. Saan? Mismo sa pinakamalaking turo ng Islam, pillar of Islam, ito yung Hajj. Na tinanggap ng Prophet sallam ang opinion ng isang babae sa pillar ng Islam at yun yung Hajj. So ano pang hinihintay natin na empowerment ng babae? So ito sa itsura ng empowerment kay Khadija as a businessman, kay Aisha as an ulama, as a knowledge person, kay Fatima as a role model sa modesty, kay Salama as a great opinionated woman na binibigay niya ang kanyang opinion. At tinanggap naman ito ng Propeta Muhammad sallallahu. At kung malaki lang yung oras, napakarami pang mga example kung saan ibinigay ng Propeta Muhammad sallallahu at ng Allah ang napakalaking empowerment sa mga babae. Wallahu a'lam. Mashallah, tabarakallah. Maraming bagay na pwede natin mapag-usapan at pwede natin matalakay, Sheikh. Ngunit ang oras ay masyadong maikli para sa atin. Tumungo tayo sa ating Fast Talk segment. Okay, so ito ay mabilisang tanong sa malalim na sagot. Okay. So sasabihin ko ang isang salita na kumbaga ay bibigyan po ninyo ng kasagutan ng mabilisan. Ano? So una, kulay na pinakamainam para sa isang Muslim. Ang isasagot ko dito yung sagot ni Sheikh bin Baz rahimahullah, anna ansab wa afdal lawn lil mar'a al-aswad li'annahu ab'adu anil fitna. Tinagot ni Sheikh bin Baz rahimahullah na ang pinakamainam na kulay para sa babae ay ang black, ang itim, kasi ito ay pinakamalayo sa fitna na hindi ka makakaakit ng mga kalalakihan. Wallahu a'lam. Mashallah. Sunod, isa lang, dalawa muna o apat dapat? I don't know if we are on the same thinking of this, pero napakahirap, baka mamaya hindi ako makauwi. Subhanallah. But ito ay on case to case.
basis. Kung kaya ng lalaki na maging 4 dapat o higit pa sa isa, alhamdulillah. Ito ay bakit ito ang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito ay tradisyon ng Prophet Muhammad sallallahu at sinabi ng propeta man ragiba an sunnati falaysa ang sino man nakamuhian niya ang aking sunna hindi sa akin kasali. So ikaw babae na ayaw mo sa taadud ang pag-aasawa ng higit sa isa, kanino ka sasama sa araw ng paghukom? Kung kinamumuhian mo ang sunna ng Prophet Muhammad sallallahu but to be fair, sinabi ng Allah Subhanahu wa sa Quran, "Wa in khiftum la ta'dilu fawahida." At kayong mga lalaki, kung hindi nyo, sa tingin nyo, hindi nyo kayang maging pantay sa inyong mga asawa, ay maging isa na lang. Stick to one. But what we call this, anong ibig sabihin ng hindi pantay? Pantay sa gastos, hindi sa pagmamahal. Kasi hindi pwede na lahat ng tao pare-pareho kayo na pare-pareho ang iyong pagmamahal. Kunwari sa mga kaibigan, lahat mo sila mahal. Pero may mga kaibigan ka na mas mahal mo. Lahat mo mahalin yung mga anak mo, pero may anak ka na mas mahal mo. So ikaw nanay, tinatanggap mo na may mas mahal kang anak, pero yung asawa mo hindi mo tanggap na may mas mahal na asawa. Pati yung mas na yan, mas. That is normal sa Islam. Pinakamahal na Allah na propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga prophet higit 100,000. Pinakamaina ang prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakadami ng mga angels, hindi sila mabilang. Ang pinakamahal niya si Jibril. Maraming ini-reveal na divine book sa mundo. Ang pinakamahal ng Allah ay ang Quran. Ang Prophet SAW, napakaraming mga sahaba. Ang pinakamahal niya si Abu Bakar. Ganon din. So normal yung mga mas na yan. So to make it clear, kung kaya mo, mas marami sa isa, alhamdulillah, aanakallah, tulungan ka naman ng Allah sa iyong asawa na pumayag. Mashallah. So try muna, dalawa muna. Okay, sumunod, ano ang mas mahalagang pag-usapan? Karapatan ng kababaihan o responsibilidad nila sa lipunan? Sa nangyari sa ating topic, hindi natin kailangan na sa ating mga Muslim na gawing topic yung karapatan kasi binibigay naman sa iyo yan eh. Kita mo nga yung duri mo, binibigay sa iyo kahit hindi mo pa tanungin. Though yung mga, with all due respect, yung mga maranaw kinukuha, kasi kung mga Muslim tayo in action, hindi dapat yan kunin ni 5, ni piso, wala dapat kunin dyan. Mga nanay, subhanallah, kaway-kaway dyan, galaw-galaw, pag-aral ng Islam, Allahu Akbar. So hindi dapat yan kunin. Lahat yan dapat sa ano bang tawag dito? Sa babae ito lang dapat kunin. Ang dapat na gawing topic natin is yung role mo bilang isang babae sa Islam. Kasi sinabi ng isang nagsasalita ng Arabic poetry, al-ummu madrasatun idha a'dadtaha. In a'dadtaha, a'dadta sha'ban tulul Araq. Sinabi ng isang poet sa Arabic, sabi niya, ang nanay ay isang madrasa, isang school. Kapag inayos mo ang madrasa mo, ikaw nanay, darating ang isang mga klaseng ng mga tao na maayos. So ibig sabihin ngayon, kung masama yung mga tao ngayon, hindi wala sa kanilang Islam ay dahil sa mga nanay. So aralin mo muna nanay kung ano ang responsibilidad mo bilang isang babae sa Islam dahil ikaw ang susi ng lahat ng kabutihan sa Islam. Wallahu a'lam. Okay. Pumili po kayo. Pumili ka, isang magaling na babaeng pinuno o isang masamang lalaking leader. Subhanallah, baka hindi na ako makauwi. But let's talk about this when it comes to Islam. Ajma' al-fuqaha ala anna min shurutil imama fil imamatil uzma adh-dhukura. Nagkaisa ang lahat ng mga ulama. Think of the ulama before us. The Malikiyas, the Shafi'iyas, the Hanabila, everyone else. Sila ay nagkaisa na ang dapat isa sa mga palatuntunin o inihingi sa isang Muslim kondisyon para maging isang leader, ang isang leader ay maging lalaki. Without any walang pinagkaibang kanilang opinion doon sila nagkaisa na dapat ang pinuno ay isang lalaki. Pero pag ibahin natin yung al-imamatul uzma wal imamatul sughra, yung pagiging leader in general at doon sa mga gawain na pwedeng maging leader doon ang babae. Sinabi ng mga ulama ngayon, kunwari yung principal sa school, pwede maging babae. Principal sa madrasa, pwede maging babae kasi maliit ito na responsibility. But when it comes to malalaking mga responsibilidad, dapat ang kailangan dyan, lalaki, in according to the words of the ulama. Pangalawa, doon naman sa
masamang leader, ah, 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 اشترط جمهور الفقهاء على أن يكون الأمير ذو سلطان أن يكون عادلا. Nagkaisa ang karamihan, not all, ang karamihan sa mga ulama na kailangan ang leader ay isang mabuting leader at hindi masama. So, makatarungan dapat na leader, maayos na leader, hindi siya corrupt, hindi siya masama. So, kung titimbangin natin, nagkaisa yung mga ulama na kailangan yung leader ay isang lalaki at ang tingin naman ng karamihan sa mga ulama, kailangan yung leader ay mabuting leader. So nakita mo, sa tanong na yan, mas maigi yung masamang leader kaysa isang leader na babae kasi hindi ito pinapayagan ng Islam na maging leader ang babae. Whereas, ang kinakailangan lang sa karamihan ng salita ng mga ulama ay maging maayos ang isang leader. فَيُقَدَّمُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِيمَا اختلف فيه العلماء. Inuna natin yung kung saan nagkakaisa ang lahat ng mga ulama kaysa doon sa isang talakayan na nagkaiba-iba ang kanilang pananaw. Wallahu a'lam. Okay. Masya Allah. Saan sa dalawa ang panawagang feminismo? Kalayaan o pandindin lang? Sa ating naging lecture ngayong sa maikling oras na ito, maging makabuluhan sana ito sa ating lahat. Gawin ito sana ng Allah na kalugod-lugod sa Kanya at maging din upang tayo makapasok sa paraiso. Ito ay paninilang. Paninilang na sa binihisan, tinawag ng mga pananawagan na power, empowerment, feminism. Ngunit sa kaloob-looban nito, ito ay paninilang at kasinungalingan na hinihikayat ko ang ating mga kapatid na mga Muslim na marinig nila ang ating panutuntunan ngayon na huwag makinig at aralin natin ang ating relihiyong Islam dahil nauna na tayo sa women's empowerment at feminism according to the definition of the Quran and of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Ngayon, kung ang feminismo ay pagkain, anong klaseng pagkain ito? Bakit? Ya Allah. I couldn't think of any certain food. Wala akong maisip na specific na food. Pero kung ilapit ko lang ito, parang itong pagkain na mabango, pero pag kinain mo, pangit ang lasa. Di ba may mga ganon? Sa labas lang, parang yung order natin sa mga burger, ang laki-laki. Tapos pagdating, parang nasagasaan ng kotse. Flat na flat. So, expectation versus reality. So, itong tanong na ito, it's about expectation versus reality na we are against oppression, pero ang last pala nito, ikaw magiging imam. Subhanallah. Masya Allah. Okay, so tapos na tayo sa ating Fast Talk segment. Pumunta tayo sa Tanong ng Bayan segment. Okay, for anyone na gustong magtanong, bibigyan natin ng pagkakataon mula sa ating audience. Please, mga lalaki. Yes. Assalamualaikum, Syed. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Says, bakit tayo lang daw ang bawal mag-post samantalang ang mga lalaki pwede pagdating sa online? Katulad lamang ng pagdawa online o sa social media. لأن الأصل في النساء الستر. Bakit natin pinag-iba? Kasi ang mga babae, ang inihingi sa kanila ay huwag makita. For them not to be exposed. Kaya kagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna. Sinabi ng Allah sa Quran, hindi si Ustad Abdul Jabbar, hindi si Zakaria ang nagsabi nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna. Sinabi ng Allah sa mga babae, manatili kayo sa iyong mga pamamahay. Ang pagdadakwa, ito ay trabaho ng mga lalaki at hindi trabaho ng mga babae. Sinabi natin kanina, ang Allah nilikha niya ang mga lalaki at nilikha niya ang mga babae. Alam ng Allah kung anong nababagay sa mga babae at alam ng Allah anong nababagay sa mga lalaki. At ang pagdadakwa ay hindi gawa yan ng mga babae. But, kung ang babae na to, na tinatawag natin na calling to guidance, ay ginaguide lang yung mga babae, sila lang at hindi na pinipicture at hindi na binivideo, ahlan wa sahlan. Kagaya ng ginagawa ni Aisha, si Aisha nung namatay ang kanyang tatay, siya na naging ustada, kumbaga, sa ating term ngayon. So, hindi yun bawal. As long as sa kanila lang ng mga babae. Ang problema kasi ngayon, ay ang mga babae, kapag binuksan sa kanilang social media, hindi lang pagdadakwa. Kailangan maging maayos, kailangan maging maganda, la ilaha illallah. So yung mga nakikinig na mga lalaki na mahihina mga puso, hindi nakafocus sa yung sinasabi, kundi sa la ilaha illallah. Ang ganda siguro nito, ya Allah. So,
Yan ay pinto ng fitna, yan ay kino-close ng Islam. Alam nyo, kung ang mga babae pwede sa social media, nauna na sana ang mga ulama na mababae ng mga Saudi. Kasi ang dami nilang mga PhD holders na mga babae sa hadith, sa fiqh, sa da'wa, sa akida. Pero ni isa, wala tayong nakikita ka sa kanila. Kasi alam nila na ang mga babae ay hindi nila lugar ang social media kasi mas nagkukos sila ng fitna kaysa sa guidance to Allah subhanahu wa ta'ala. But I repeat, kung sila lang kunwari at hindi pinupost sa Facebook, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Pero pag itong ginagawa ngayon, la ilaha illallah, Allahu akbar. Naam. Sige, next question. Assalamualaikum. Ang tanong ko lang po is, ano po yung pwede nating advice sa mga tao, specifically sa mga babae na nagsasabing, okay lang na hindi ako mag-hijab as long as mabuti yung intention ko, as long as maganda naman yung ginagawa ko, and then wala naman akong inaapakan na tao dahil ang tinitingnan ng Allah is kung ano yung nasa puso natin, hindi kung ano yung sinusuot natin. Subhanallah. Parang hindi ako kakain ng baboy pero inom ako ng kanyang sabaw. No? Ang bawal lang kasi yung baboy pero yung sabaw niya pwede. Subhanallah. But anyway, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay hindi niya tinitingnan ang inyong mga itsura at hindi niya tinitingnan ang inyong mga katawan. Sino ang gwapo, sinong matipuno, sino ang sexy, hindi. Ang tinitingnan ng Propeta Muhammad, tinitingnan ng Allah ay yung nasa ating mga puso. Ito yung dinadahilan nila. Ang tinitingnan ng Allah yung puso. Nakalimutan nila yung ending ng hadith na tinitingnan din ng Allah ang ating mga gawain. Dahil sa ngalan ng Allah, wallahi, kung mabuti ang ating puso, magiging mabuti ang ating mga ginagawa. Kasi ang ating ginagawa ay ito yung prutas ng puno. At ano yung puno? Ito yung puso. Kung ang puno ay mabuti, ang kanyang mga bunga din ay mabuti. So, kung totoo nga na as long as maganda ang aking intention, kahit hindi na ako magsala, kahit hindi na ako mag-fasting, kahit hindi na ako mag-hijab, kasi mabuti ang aking puso. Nakalimutan nila na kung ano ang nandito, dito lalabas. Kung mabuti ito, ang lalabas dito, mabuti. Would you say na mabuti ang puso, pero ang laging sinasabi, lahat ng mga kabastusan, lahat mga rated is PG? Wallahi, kung ito ay masama, ibig sabihin ito rin ay masama. Fa innal lisana bawwabatul qalb. Dahil ang dila ang pinto sa iyong puso. At ang iyong mga ginagawa ay kung ano ang nasa iyong puso. Wa ma fil qalbi yambut. Kung ano man ang nasa puso at yun yung tumutubo. So yung hindi mo pagkukumbong, hindi mo paghihijab, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, saan yun ang galing? Sa kasamaan na nasa iyong puso. So hindi tama na as long as mabuti ang aking intention, as long as kahit hindi ako magsala, maghijab, etc., etc., kung mabuti ang iyong puso, mabuti ang iyong mga ginagawa. Wallahu a'lam. Okay, next. Okay. Like to share a time for tungkol naman sa yung babae kung saan kung hindi niya sundin ang kanyang asawa, ano ang nangyayari sa kanya? Kasi ang pinupunto ko dito yung siya kasi although isa ka lang, ayaw na nilang sundin ang aming mga advice tungkol sa Islam dahil alam nila or ang kadahilanan na ayaw nila sumunod sa amin dahil baka magduwaya lang kami. So siya ay matigas ang ulo para hindi ko daw makaduwaya. Ganun ba 'yon? So ayaw niyang sumunod sa iyo kasi daw magduwaya kasi napakabuti mo daw. Parang baliktad, ano? 'Di ba? Parang ano, dapat nga maging masunurin ka para hindi niya siya makapaghanap ng iba. Kaya nga 'di ba nakukuha yan na joke na sige, lalabanan mo ko, iduwaya kita. So yung lalaki, yung babae nagiging hostage, sige, magluluto ako. Pasasarapin ko kasi baka makaduwaya ka. Subhanallah. Sisters, yung mangyayari, wala ka nang magagawa. Kahit tatay mo pa general, kahit tatay mo pa colonel, kahit tatay mo pa si Police Chief Torre, pag gusto, Kahit walang waran. subhanallah. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, kailangan mong i-anticipate na mangyayari ito kasi ito ay parte ng ating religion. Kagaya na lamang na in-anticipate mo na ang iyong asawa kapag yumaman, mag-hajj, i-anticipate mo rin na darating yung oras na siya ay mag-asawa ng pangalawa.
Kasi that is part of our religion. So anong gusto mo? Kumabit siya. Tapos magzina. So mamili ka. Magzina si asawa mo o mag-asawa ng halal. Subhanallah. So regarding your question, akhi, na ang reason daw kagaya nila ayaw nila maging mabuti kasi daw baka magduwaya ka. So napaka wrong mindset. Ikaw ay nagiging mabuti sa iyong asawa hindi dahil para hindi siya mag-asawa or mag-asawa. No, you are good to him kasi gusto ng Allah na maging mabuti ka sa lahat ng mga tao. Unang-una yon. You are good not because you want to be good to the people. You are good because Allah wants you to be a good Muslim. Ha? Di ba pati nga sa Tagalog, pag binato ka ng bato-batuhin mo ng tinapay, you think ang Islam hindi yung tinuro? Subhanallah. Di ba nga sinabi ng Allah, meron yan sa Islam. Sa Allah sinabi na, idfa billati hiya ahsan. Gawin mo yung mas mabuti. Allahu Akbar. So, wag natin kalimutan na yung sa kanila na pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Di sa atin, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay at lagay mo rin ng peanut. Kasi yun ang pagiging mas mabuti. Pangalawa, yung pagiging mabuti mo sa iyong asawa ay dahilan para ikaw yung makapasok ng paraiso. Huwag mong isipin na ang yung pagsunod sa asawa dahil baka iwanan ka niya. No. Yung pagiging masunurin mo, pagiging masunurin, maging mabuting asawa sa iyong asawa ay uri ng pagsamba sa Allah. Huwag mong isipin ang pagruko, pagsujud, pag-ayuno, pag-hajj, pagbabasa ng Quran, yun lang yung uri ng pananampalataya sa Allah. No. Yung pagiging mabuti mo sa iyong asawa ay uri ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idha sallat khumusaha, kapag ang babae daw ay nagsala ng 5 times daily prayer, wa samat Ramadan, at nag-ayuna ng buwan ng Ramadan, wa ata'at zawjaha, at sumunod siya sa kanyang asawa. Taba na ta'aw na fil ma'ruf, ang pagsunod sa iyong asawa sa kabutihan. Hindi lahat ng kanyang iutos susundin mo. Mamaya ka na magsala, hulihin mo. No. Following your husband sa kagustuhan ng Allah at ng Propeta Muhammad sallam, itong tatlo. Pag nagsala ka daw ng 5 sala, daily 5 daily prayer, at nagpasting ka ng Ramadan at sinundan mo yung asawa sa kagustuhan ng Allah, dakhalat fi ayil abul jannati sya'at. Ikaw ay makakapasok sa paraiso ng Allah sa kahit anumang pinto ng paraiso mo gusto. Allahu Akbar. So, always think of that. Na pagsunod sa asawa mo ay papapasukin ng kanang Allah. Hindi lang sa paraiso, ikaw pa mismo ang pipili ng anong klaseng pinto ng paraiso. Sana all babae na sumusunod sa asawa. Subhanallah. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Meron pang katanungan na i-entertain natin? Isang question lang? O ilan? 2? Okay. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Ay, sister, okay lang po ba sa pagkain? May provide sa kadahilanan na kailangan namin tumulong sa finances ng sa asawa namin. So, kailangan namin mag-work, maging provider din, maging magkaroon ng trabaho din. As we all know na ang babae dapat ay nasa bahay lang, pero dahil doon sa kakulangan at hindi sapat na finance na ibibigay ng asawa namin, ng asawa ng ibang babae, I mean, nagkakaroon kami ng ganitong mindset para sa pangarap din namin na simple pangarap lang, but at least makaprovide kami ng maganda sa pamilya namin. So, yun lang po, yung pagkakaroon ng pag-isip na maging provider kami. Yes, para sa mga audience, no? Kasi hindi nila naririnig ngayon sa live natin actually yung Okay. tanong. So ang tanong ng gustong tanong ay kung pwede ba, no, ang isang ganitong klase ng status ng isang babae na piliin din nila maging isang provider as the husband. Maybe to help the husband na ma-provide yung Sa kailangan ng financial. pamilya, o di kaya ay may taas ang kalagayan ng pamilya sa pamamagitan ng kanilang dalawang pagsisikap. Subhanallah, with all due respect sa ganitong klaseng mindset, ito rin ay mindset na galing sa West na feminism, na nagtatrabaho si lalaki, nagtatrabaho din si babae. Ang original na place ng babae ay dapat sa bahay lang kasi ang bahay ang iyong kingdom. Yung king ba lumalabas sa kanyang kingdom? Pag lumabas ka, makukuha ng iba ang iyong kingdom. So ikaw ay queen. So ang queen ba lumalabas parate? Baka mamatay ka, queen, kapag lumabas ka. Subhanallah. So think of your house as your
kingdom, and the king and the queen never go out from the kingdom unless it is very urgent and important. And providing, or what you call providing, is not an urgent thing. Kasi yung pananatili, we should know this. Ang pananatili ng babae sa kanyang bahay ay isang ibada. La ilaha illallah. Ang pananatili ng babae sa bahay is a form of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi inutos ng Allah, manatili kayo sa inyong mga bahay. So, ibig sabihin, ikaw babae, nananatili sa bahay 24 hours a day, ginagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Second, pumunta siya sa Saudi. May nabasa ako na post, sinabi nung nag-post, kasi ka-judge siya. Ang isa sa malaking dahilan kung bakit tumaas ang rate ng talak sa Saudi. Kung bakit tumaas ang rate ng talak ng Saudi? Dahil nagsimula ang mga babae na makipagpaligsahan sa mga lalaki sa paghahanap buhay. Ustad ako, ustada din siya. May tindahan ako, may tindahan din siya. Professor ka, professor din siya. Naghahanap buhay ka, naghahanap buhay din siya. So anong nangyari? Nagsimula ng dumami ang al-khiyanatu zawjiyya. Anong tawag dyan sa English? Pagtredor. Pagiging pagtaredor sa iyong asawa. Yung al-khiyanatu zawjiyya. Yung mga babae ay nagkakaroon na ngayon ng mga kabit. Hindi lang ngayong mga Pangungulo niya. Subhanallah. Bakit? Kasi si ukhti, paglabas niya at pumunta sa pwesto, o di kayo pumunta sa opisina, o di kayo sa pwesto, may bumili na lalaki, tapos binigyan ng regalo ang kanyang asawa. Magkano to? Ibibigay ko sana sa asawa ko. Ang naisip niya, sana bigyan din ako ng asawa ko. Sana ito na lang yung asawa ko. Ngayon, nagsisimula na i-compare mo ang iyong asawa. May dumating sa opisina mo. Grabe, gwapo siya, no? Lagi nakayos ng kanyang buhok. Yung asawa ko, parang binumbahan yung buhok niya. Dito na magsisimula na i-compare mo ang iyong asawa. Yung asawa ko. Subhanallah. Because of the expose. Na-expose siya sa lahat ng mga lalaki. Kasi ito yung gusto ng syaitan. Lahat ng uri na pwedeng mag-away ang mga Muslim, gagawin niya. At dito rin yung mag-away yung mag-asawa. Ito yung uri. So, ilan na ba yung narinig natin? Hindi ko alam kung narinig nyo. Mayroon doon, hindi ko na alam saan, hindi ko sasabihin saan kasi baka mamaya hindi ako makauwi. Nahuli sila na ang babae may kadate na lalaki. What is worst? Ang babae may asawa. La ilaha illallah. Ka-office mate daw niya yung lalaki. Nakita nyo? So, saan nagsimula? To provide. Ang nangyari? Magzina. To expose myself to other men. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Wag niyong susundin ang mga apak ng syaitan. Kasi ang gusto ng syaitan, ilabas ang babae sa kanyang bahay, sa kanyang kingdom. At sa oras na umapak ka sa labas, istashrafaki asyaitan. Susunod sa iyo ang syaitan at lahat ng iyong gagawin ay maganda sa lahat ng paningin ng mga tao at lahat ng tao magkakaroon ng sala dahil sa iyo. Kasi, kumbaga yung lalaki nakatingin sa baba, tapos nakita niya nagmedyas ka, Allahu Akbar. Ang ganda ng kanyang paa. Kasi pinapakita ng syaitan sa lalaki na ikaw ay maganda. Naglalakad ka kahit kapakuba, ang pinapakita ng syaitan, napakagandang babae. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ang ganyang maglakad. So nakita mo, oras na lumabas ka, Allahu Akbar, napakaraming fitna ang susunod sa iyo. So, do not forget this. Ang paglabas mo sa bahay ay nagkakaroon ng imbalance. Kasi ang role model mo is to nurture the children, to guide the children, to educate the children. So, sino mag-educate sa mga bata? Kung walang nanay, kami. Ang alam lang namin, ML. Ang alam namin, NBA player. So, umalis ka, masisira ang bahay. Subhanallah. So, pangatlo, always believe in the power of qadr. Pag sayo, sayo. Mag-work ka man o hindi ka mag-work. Bakit? Sabi niya, paano ako magkakaroon ng pera? Hindi ako nag-work. Pwede, na kaya ng Allah na yung inaasam mo na money to provide for the family ay ibibigay ng Allah sa iyong asawa. Pero hindi ka nag-trust sa Allah. Nag-trust ka sa iyong sarili, na broke ang iyong relationship. So always trust sa power ng qadr at yung trust
Trust sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kaya hindi ako nag-work, kahit pa ako top-notcher, kahit pa ako college graduate, kahit pa ako kunwari masteral, kasi inutos mo sa akin na manatili sa bahay, ya Allah, susundin kita. At malay mo, doon, ipapasok ng Allah ang iyong financial needs sa iyong asawa, o di kaya, ang iyong mga anak, silang maging mayaman. So always believe in the power of qadr. Believe in the power of qadr and trust in what Allah pleases Him. Wallahu a'lam. Napakahirap nitong paniwalaan, promise. Kasi sa atin, 1 + 1, 2. Di ba? Pag may pera ako, may pera siya, malaki ang pera. Pag siya lang, konti ang pera. Pero pag itong pinapaniwala, napakahirap. But always believe in the power of qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang sayo ay, don't ever think na siya na teacher, may sweldong 20, tapos ako, maasa lang ako sa 5K. No, no. You are pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Okay, so siguro ay wala na tayong katanungan because ang oras din natin ay lumalagpas na. Okay, so alhamdulillah, isang makabuluhang episode na naman po ang ating natapos ngayong araw. Alhamdulillah. At itong episode po natin ngayon ay hindi po ito isang paglaban sa panawagang karapatan para sa kababaihan. Bagkus ito po ay pagbabalik po sa atin. Ito po ay isang programa na kung saan ay binibigyan linaw sa atin ng mga bagay-bagay upang bumalik tayo sa tama at makatwirang prinsipyo na ayon sa Quran at sa Sunnah, na kung saan ang kababaihan ay hindi kailangan maging katulad ng lalaki upang maging dakila, dahil siya ay nilikha ng Allah na marangal sa kanyang sariling pagkatao at tungkulin. Ito po ang Detox, kung saan pinag-uusapan natin ang mahahalagang issue, mga suliranin at banta sa ating ummah. Kung kaya sa programang ito, dapat may pakialam ka. Maraming salamat po at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wa barakatuh.